Welcome sa channel ko. Dito ibabahagi ko sa inyo ang mga kwento ng pag-ibig. Mga kwentong minsan masakit, minsan masaya, pero laging may aral. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga story ko. Dear Kuya Pam, magandang araw sa iyo at sa lahat ng mga avid listeners mo. Kuya Pam, gusto ko din magbahagi ng kakaibang experience ko sa buhay. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Jairo. 24 years old. Isang electrical lineman dito sa probinsya ng Batangas. Simple lang ang buhay ko. Akyat poste, ayos kuryente, tapos uwi. Hindi ko akalain na sa isang trabahong delikado at puno ng pawis, makakahanap ako ng isang pagmamahal na mas malakas pa sa kahit anong boltahe ng kuryente. Sinimulan ko ang kwento noong isang araw ng brownout sa aming baryo. Ang init noon at halos lahat ng tao ay nagrereklamo. Ako at ang mga kasamahan ko ay tinawag para ayusin ang linya. Habang abala kami, may isang binatang lumapit. Pawisan pero ang kisig. Kuya, matagal pa ba yan? Wala na kaming internet sa bahay eh. Napatingin ako. Siya si Kenji, 21 years old. Bagong lipat lang daw siya sa baryo namin. Maputi, may malalaking mata, matangos na ilong, at higit sa lahat, nakangiti na para bang wala siyang problema sa buhay. Napangiti rin ako. Pasensya ka na bro. Medyo matagal pa. Kailangan pang i-check yung transformer. Tila natuwa siya sa sagot ko. Okay lang. At least, may pogi akong pinagmamasdan habang nag-aantay. Parang biglang nag-short circuit ang utak ko. Pogi raw? Ako? Sa dami ng pawis at grasa sa mukha ko, pogi pa rin? Doon nagsimula ang hindi ko malilimutang koneksyon sa kanya. Kinabukasan, habang nag-aayos ako ng gamit sa poste, malapit sa bahay nila, dumaan ulit si Kenji. Nakasuot siya ng simpleng sando at shorts. Kuya Jairo, di ba? Tanong niya. Napatango ako. Oo. Bakit? Wala lang. Naisip ko kasi, baka gusto mong magmerienda. May niluto akong turon. Nagulat ako, Kuya Pam. Hindi ako sanay na may nag-aalok ng pagkain sa akin. Pero hindi ko rin matanggihan ang nakangiti niyang mukha. Tinanggap ko iyon. At habang kumakain ako sa gilid ng poste, umupo siya sa tabi ko. Di ba delikado yung trabaho mo? Tanong niya. Oo, pero sanayan lang. Lahat naman ng trabaho, may danger. Tumango siya. Ang tapang mo ah. Siguro, kung ako, matatakot ako. Kung takot ka, baka wala ng ilaw ang buong baryo. Biro ko. Nagtawanan kami, Kuya Pam.
At doon ko napansin ang gaan kasama ni Kenji. Parang kahit gaano kabigat ang poste, kahit gaano kataas ang boltahe, bigla na lang magiging magaan. Lumipas ang mga linggo. Naging rutina niya ang pagdala ng merienda tuwing may trabaho ako malapit sa kanila. Turon, pansit, kung minsan ay simpleng malamig na tubig lang. Sa bawat araw na lumipas, mas lalo ko siyang nakilala. Nalaman ko na nag-aaral pala siya ng architecture. Mahilig siya sa drawing. At mahilig din siyang tumambay sa may kalsada habang nag-sketch ng mga bahay. Isang gabi, matapos ang mahabang overtime, nadaanan ko siya sa waiting shed. Nagdo-drawing sa ilalim ng dim na ilaw ng poste. "Hindi ka pa ba uuwi?" tanong ko. Napalingon siya. Hinihintay kita." Kinabahan ako bigla, Kuya Pam. "Ako? Bakit naman?" Ngumiti siya. "Gusto lang kitang makasabay." At sa unang pagkakataon, sabay kaming naglakad pauwi. Tahimik siya sa una, hanggang siya na mismo ang nagbukas ng usapan. "Kuya Jairo, naiiba ka. Ang dami ko nang nakilalang lalaki. Pero ikaw yung tipong hindi ko maalis sa isip." Para akong tinamaan ng kuryente. Hindi ko alam ang isasagot. Sa dami ng poste ng wire na nahawakan ko, ngayon lang ako nakaramdam ng boltahe sa puso. Hindi lahat masaya, Kuya Pam. May isang gabi na nadatnan ko siyang may kasamang ibang lalaki. Nakayakap pa ito sa kanya habang naglalakad. Parang biglang bumagsak ang mundo ko. Umiwas ako. At ilang araw din akong hindi nagpakita. Pero dumating siya sa bahay namin. Bit-bit ang sketchpad niya. "Kuya Jairo, bakit iniiwasan mo ako?" tanong niya. Kasi may iba ka na pala. Ayokong istorbo." Napakunot ang noon niya. "Ano? Hindi yun ganun. Kaibigan ko yun sa school. Niyakap lang ako kasi may problema siya." Tahimik ako. Hanggang inilabas niya ang sketchpad. Binuklat niya iyon. Lahat ng pahina, larawan ko. Ako habang nag-aayos ng poste. Ako habang kumakain ng turon. Ako habang naglalakad. "Wala akong iba, Jairo. Ikaw lang ang gusto ko." Doon ako napaiyak. Kasi sa wakas, malinaw na. Hindi lang ako ang nakaramdam. Mula noon, hindi na namin itinago. Hindi man kami magkahawak kamay sa kalsada, ramdam namin ang tibok ng isa't isa. Isang gabi, habang naglalakad kami sa ilalim ng mga poste, na ako mismo ang nag-ayos, tumigil siya. "Kuya Jairo, mahal kita." Parang biglang sumindi ang lahat ng ilaw sa paligid. At sinagot ko siya. Mahal din kita, Kenji. Kahit anong linya ng kuryente.
Kahit gaano kataas, kahit gaano kadelikado, ikaw ang laging nagbibigay ng liwanag sa akin. Ngayon, 1 taon na kaming magkasama. Nagtatrabaho pa rin ako bilang lineman. At siya naman ay patuloy sa kanyang kurso. Tuwing gabi, kapag sabay kaming naglalakad, sinasabi niya, "Alam mo, Kuya Jairo, ikaw ang poste ng buhay ko. Kung wala ka, babagsak ako." At ang lagi kong sagot, "At ikaw naman ang ilaw na hindi ko hahayaang mamatay." Kuya Pam, ito ang love story ko. Isang simpleng lineman at isang arkitekto. Pinagtagpo ng kuryente at tadhana. Sana'y maging inspirasyon ito sa mga taong natatakot magmahal. Lubos na nagmamahal, Jairo. Alright, at doon na nagtatapos ang ating kwento na ipinadala at iniliham sa atin ni Jairo. Oh, napakaganda ng love story nila. Kakakilig naman. Ang cute ng story. So, maraming salamat ulit, Jairo, sa iyong pagliham at pagbibigay ng inspirasyon at kilig sa ating mga avid listeners. Maraming salamat. At ito yung masasabi ko sa kwento nila Jairo at Kenji. Tunay ngang minsan ang pag-ibig ay parang kuryente. Hindi mo nakikita, pero ramdam mo ang voltahe. At kapag dumaloy ito sa puso mo, wala ka nang magagawa, kundi sundan ang daloy ng damdamin. Kaya nga kaibigan, mga kapampam, huwag kayong matakot sa mga delikadong koneksyon. Kung totoo at tapat ang pagmamahal, ito ang magiging ilaw sa madilim na buhay. O diba? At yun nga, at dito na nagtatapos ang ating kwentuhan. Ito muli ang inyong Master DJ na si Kuya Pam para sa Dear Kuya Pam. At kung bago kayo sa channel ko, please subscribe and click na notification bell para updated kayo sa vlog stories ko. At kung nagustuhan nyo naman ang kwento, please like, comment, and share sa inyong social media accounts. Have a good day and bye-bye! Mwah!